Ang mga masasakit na karanasan na hindi mo malilimutan, mga negatibong alaala na bumabalot sa iyo ng kalungkutan at mga traumang nagpapahina sa iyong katatagan. Ito ay dapat magsilbing isang sasakyan upang isulong ka nito, hindi bilang isang angkla na nagpapatigil ng iyong mundo. Kaya subukan mong humanap muli ng kaligayahan pagkatapos mong masaktan. Hindi ka nararapat na manatili sa isang sitwasyon kung saan makikita mo ang iyong sarili na nalulunod sa kalungkutan. Hindi mo dapat pahintulutan ang mga anino na iyon na ikubli ang kaligayahan na dapat mong yakapin sa kasalukuyan. Itigil na ang pagbabalik tanaw sa nakaraan mo kung nagdudulot lang ito ng mga negatibo. Alayain na ang iyong sarili mula sa mga alaalang bumabagabag sa iyo. Tama na ang pagpapahirap sa iyong puso at hayaan ang mga pagkakamali sa nakaraan na magsilbing mga aral na magpapatibay sa iyong pagkatao. Oo, tama ka. Mahirap kalimutan ang ating mga nakaraang pagkakamali. Oo, tama. Ang pakiramdam na nasaktan mula sa mga nakaraang kabiguan ay hindi madali. Ngunit ang pagpapalaya sa mga negatibong damdaming yon ang pinakamainam na hakbang upang tuluyang makalaya sa bigati. Magsimula muli. Hindi mo na mababago ang nangyari na at ang kahapon ay nakalipas na. Dapat ka nang magpatuloy sa iyong buhay at salubungin ang bukas na may dalang pag-asa. Dahil dapat kang mabuhay para sa iyong mga pangarap, hindi para sa mga pagdurusa. Maaring ang oras o panahon ay makakatulong sa paghilom ng ating mga emosyonal na sugat. Ngunit hindi nito maitatago ang katotohanan na mananatili pa rin ang mga piklat. Oo, maaari kang tumuon sa iba pang mga bagay upang ilihis ang iyong isip mula sa mga masasakit na karanasan. Ngunit maaari mo pa ring makita ang iyong sarili na paulit-ulit naninirahan sa parihong kalungkutan. Sapagkat ang Diyos lamang ang nagtataglay ng banal na kapangyarihan upang pagalingin ang mga sugat mula sa ating mga puso. Siya lamang ang makakagawa ng paraan para baguhin ang ating kapalaran sa pamamagitan ng kanyang walang hanggang pagmamahal at karunungan. Kaya ang paghahanap sa kanyang kanlungan ay isang mabisang paraan upang tulungan tayo sa mga pasanin na hindi natin kayang pangasiwaan. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Ipaglalaban niya ang ating mga laban at mainit na inanyayahan tayo na yakapin ang mga sariwang pagkakataon na inaalok ng kasalukuyan. Ang pagpapatawad sa ating sarili o sa ibang tao ay maaaring maging mahirap, lalo na kapag nahaharap sa matinding emosyonal na mga piklat. At hindi ito tanda ng kahinaan. Sa halip ito ay kumakatawan sa pagpapakawala ng mga masasakit na karanasan upang payagan ang ating puso na yakapin ang kaligayahan. Tandaan, ang kaligayahan ay isang mahalagang kayamanan na dapat mong pahalagahan at protektahan. Ito ay isang kaloob mula sa Diyos na hindi kayang ibigay ng sinuman. Magandang buhay sa inyong lahat. Paalam.